Which is, yun lang din yung time nga talaga na nakita natin. Actually, hindi nga ginawa ng Knights yun eh. Carahouse na talaga gumawa nun eh. Pero doon naman sa pagdating nga ng Carahouse ngayon, let's see if ever it's gonna be the same thing na talagang ipapakita rin nila talagang ginawa nila kanina. Pero yun na nga, si HDZ nakapatas ng isa, Rambo as well. And good opening na to for HDZ. At least yung si Lucas, wala na. So far, para sa map datas natin, nakikita mo naman 50% na nakuha to ng CRH or sa pagpick na mapa na to. So let's see what happens when it comes to this map. Very typical na nakikita naman natin sa Crossfire Star to. Ang Kara, so maraming VODs na pwedeng panoorin, pwedeng gawa ng homework kahit papano sa parehas na team. Pero right now, A-site, A-site yan ata ang gusto nilang kunin. A-site nga talaga yung iniisip nga nila talaga na punterihin, Bessie. Pero yun ngayon, meron 20 seconds left. Yung mga players dito ng Carahouse Esports, kumbaga, siniset up na ng Knights yung alam nila eh. Yung crossfire nila. Wala. Nagulat na lang siya, nasa taas na bigla yung mga players dito ng Carahouse, completely overtaking A. And ngayon, kailangan nilang pumwesto para sa retake. 4v3 scenario and C4 has been planted already. Paano magiging setup nila dito? Flashes and smokes coming in. Ang pumili ng mapa to is the Knights no, pero mukhang si Dola, Diyos ko, sinagasaan sila. Nabigla na lang sila, nandun na sa taas eh. Yun na nga eh. I mean, sa side nga ni Dola, dumaan lang siya, bigla siya nakapitas ng isa eh. Then right after ilang seconds, Diyos ko, nakadalawa agad siya eh. Setup lang para sa kanila. Tapos konting bigla, konting push bigla. Nakukuha ng Carahouse. So far yung mga rounds natin dito. Pero let's see. Konting pektos, no? Oo, konting pektos lang. Konting buwelo, kumbaga. Oo. Pero ngayon, for Carahouse, he's really trying to wrap around ang Knights dito. Which is yun talagang pinapakita nga nila. Pero Beck, good wall bang already. Will catch Lucas ng kahit konting damage na damage nga na ginagawa nga nila. But right now, in terms naman sa pinapakita nila dun sa map number 1 natin, mas nagiging proactive na sila ngayon eh. Mas talagang control talaga sa buong mapa yung pinapakita nila compared dun sa map number 1. Pero when it comes to this map, nung napanood natin yung Spring Series dito ng Carahouse, it's also one of the maps they really pushed through and really showed what they're capable of. Dire-diretso, wala nang tingin-tingin sa baba. There's no looking back dahil literal may kasunod naman ako. And Dola with low HP still secures a site here. It's very much open for them to plant the C4. Oh no, Dola, super low na HP. May fireburst yung mga tropa. Yung Shady, nakapatay pa ng isa, pero nasama yung iba. Pero pagtitira nga dito si HDZ at saka si Beck, pero napakahirap nga kasi wala pa silang idea kung nasa yung mga kalaban nila. At yung bomba, talagang nandyan na. Talagang nakapag-plant na. At paano nila gagawin to, na yung mga players ng CRH is handang-handa sila. All sites covered. At yung vision nila, wala talaga sila makita dito sa side nga ng Carahouse Esports kasi si HDZ, medyo malayo pa. Pero doon sa pagkaswing niya, Lucas handang-handa siya sa pagkaswing ng kalaban niya, will get that kill, will get that win again. And dun sa mapang pinili ngayon ng Knights, mukhang CRH ngayon maabante. They've been doing such a good job clearing out yung mga A-site natin dito, yung mga push na ginagawa nila. And this time, mapupunta tayo sa mid-control naman for Carahouse. Nakaabang si HDZ with the AWM. Merong nasa loob. Sakto yung flash. Mapapatras ng kaunti itong CRH for now. Pero meron pa rin silang control pagdating sa A-connector. At mukhang A-side pa rin. Nagpaparamdam lang sila. Actually, at magandang pangitain to sa side nga ng CRH kasi dalawa lang ang natitira dyan, dalawa lang ang nagpapantay dyan at yun na nga, nagpaparating na yung Knights dito kahit papano. Pero in terms naman na pinapakita nga nila, isang baba, isang taas lang yung inaantayan lang ng Knights dito, and if ever na matabuhin sila ng maraming flashes, delikado talaga ang Knights ngayon. Pero HDZ, pixel perfect lang ang inaantay na if ever talaga may dadaan, yun na nga, naputok yung pero si Lucas tinamaan pero low HP lang siya. Sa paa lang, sa tuhod lang natamaan to. At least yung flash na yon, a little bit of a deterrent para umatras
kahit papano itong CRH. Pero tignan mo naman kung nasa na si Rambo. Nasa base na siya ng kalaban. And this might be a huge lurk na nakikita natin ngayon because he could definitely clear out A. It's the trigger discipline that's been paying off right now. And that's the first kill na makikita natin habang yung tatlo magpapush ng A main. And that's gonna be a complete control para sa side ng CRH. Good lurk. Talaga pinapakita nga nila pero Shade trying to cut off the rotation. Inaantay lang niya kung meron dadaan papunta sa kanya pero feeling ko wala na talaga. But then actually nalikuran din yung mga kalaban niya tulad ng ginawa ni Rambo nga kanina. 30 seconds in for them to retake this site. It's gonna be really difficult for him to do so pero magkikita muna si Shady at saka si Beck ngayon. Beck super low on HP pero kailangan niya mag-re-engage kasi kung hindi kailangan natapangan to kasi talaga matatalo sila. They're both super low at yun na nga pareho silang nawala. 3-0 already and CRH trying to make a name for themselves, trying to like havoc sa side ngayon ng Knights at matinding pangitain to na CRH ide-diretso na nila para sila ang panalo. First time that we are trying to pick off B para sa side ng Cara House. Ngayon, Dola receiving a little bit of a damage pagdating sa mga nades na hinahanda din ng UNK against them. It's a quick take pagdating sa upwards angle bridge. Nandito na rin sila. Habang si Beck naman nakahanap ng kill but he got damaged as well. Pero yung C4 medyo malayo pa. Naki-Rambo pa mga tropa pero okay lang yan kasi naka-om naman siya. Pero tignan natin kung makakapunta siya. Maganda yung position niya though. Pwede niyo makita actually si MKZ ngayon pero with this smoke lang na talagang nag-aantay, na nagbabantay at nakatalukbong lang sa kanya. Wala siya makita dito kahit isa. But for Dola, just trying to wrap around these players and talaga tulad na pinapakita nga niya dun sa earlier stages nga natin ngayon. Matinding map control ang kailangan nilang iralin dito. Pero look at the flank. Look at the flank na ginagawa nga dito ni Kiko. Kanina pa naka-hold si Kiko dyan actually. And this gives a lot of info para sa side ng UNK. Dahil dyan, mapapansin mo, it's a triple stack towards B at isa ang may hawak sa mid. And if UNK can hold this perfectly, this might be a round na hinahanap nila. First round para sa mapa. Sana nakuha nila. And CRH completely obliterating itong mga players ngayon ng UNK. Tatlo ang natitira para sa kanila. They still have the flank hold mula kay Kiko. Is it gonna be successful? That's the question. Dahil baka takbuhan lang din siya ng mga players dito ng Cara House. Habang si HDZ naman, alam na rin ang posisyon niya when it comes to the site itself. Backside ang taguan. Kiko to get the kill. And C4 has been dropped. Oh no, 2 versus 2 right now. HDC super low on HP. Pero mukhang makikita mo rin yung dalawa. Shady will catch one ngayon. Si Kiko na lang natitira pero medyo malayo pa siya. Oh no, this is gonna be really difficult if ever talaga magpakita sila. And now Kimbo, nag-crouch na sa harapan niya. Winolbang lang siya. And for me, I think CRH is really ready dun sa pwedeng possible swings na talaga pwedeng gawin ngayon ng Knights. Lalo na kahit di natin sabihin, alam nila actually kung saan manggagaling yung last 2 remaining players dito ng UNK. They've been doing such a good job clearing angles pagdating dito sa mga takes nila. Pati yung push and pull na ginagawa nila, making noise pagdating sa mid, repositioning themselves pagdating sa A connector, and just taking mid control is already a huge advantage to itself. And dito sa mid control nila, tulad ng sinasabi nga natin, the one who controls the mid controls the game. And they really want to control this para mas mahirapan pa ang Knights to get that pace that they need to get. But sa side ngayon ng CRH, talagang lahat sila hold lang din, diba? Kumbaga, play for picks, okay, if ever nga tayo makuha dito ng isa, magandang opening niyan para nga makapasok nga tayo. Pero lahat sila talagang sobrang safe play na. Kumbaga, kanina ng mga first 2 rounds natin, first 3 rounds, lagi tayo stack A, stack B, pero they waited for about like 30 seconds lang dito lang sa mga lahat ng opening nga kasi malay mo, merong gawing panibago ang Knights na sila muna magiging aggressive ngayon. Ito na yung setup na inaantay natin. Dire-diretso lang kanina si Dola. Ganun din ba magiging scenario to clear it off? MKZ to stop them to their toes. So triple kill para sa kanya. Pero masasagot ng dalawa ni Shady. Rambo naman ang kasama niya dito. Pero yun na nga, with a triple kill for himself, it's now a 2v2.
Actually, good push already. Ginagawa nga ni Shady. Just taking down every bit of enemy nga sa harapan niya. But it's not yet over kasi Rambo makakaisa pa. And now, HDZ, the only man remaining on a 1v2. Winnable? Yes. Pero paano niya gagamitin to? HDZ, alam niya na mayroon tama sa may harapan niya. Pero let's see if ever talaga pupuntahan siya. Pero dito ngayon, babalik ulit tayo dito lang sa may A, mga tropa. 35 seconds in. HDZ knows exactly na mayroon tao sa may harapan niya. Pero Rambo pa rin na makakakuha. Ang Knights, oh no, kalungkutan, hindi pa rin sila nakakascore kahit isa. It's been pretty difficult, lalo na dito sa GR side nila ngayon. Hindi nila makuha yung complete control na gusto nilang makuha. Kahit na si MKZ, nakapita siya ng 3. Laging merong isang player from Cara House na ready mag-step up. Especially, nasasetapan nila ng magagandang flashes and nades dito. Yung loob ng side. So, heaven or yung taas, kahit pa paano para sa kanila, it's easier to clear out dahil dun sa mga setups. Good play by Shady nga, di ba, sa El Capitan with the 3K giving them that light at the end of the tunnel na even though marami nawala sa CRH talaga nakukuha pa rin nila. Pero ngayon, medyo mag-iiba ata tayong pacing. Mid control ulit at delikado nga si HD and yung mga players ngayon ng CRH dire-diretso na papunta sa kanya, which is si Lucas. Waiting patiently again and again. Just like the thing that they are doing sa past few rounds natin. And ngayon, kanina lahat sila nasa A. Let's try B. Nag-iiwan lang talaga sila ng enough ingay pagdating sa A para lang makagawa at makabuelo when it comes to B. But it's gonna be punishable by HDZ. Not on the second time though. Dahil yung headshot through the wall would connect actually. It's now a 4v4. Aware para sa side ng UNK dito na may tao pagdating sa bridge. Pero ito na naman yung push and pull na ginagawa ng Cara House. Merong alerto, merong mangyayari. But at the same time, silence ang ipapakita nilang kasunod. Talagang, kumbaga, diversion play lang din talaga. Akala nila, magbibi sila, pero yung pala hindi. Tapos meron na palang tao sa may kabilaw. Tulad ng ginagawa nila ngayon, magkasama si Lucas at saka si Rambo. Going here in A, MKZ. Medyo delikado to kasi 3 na ang katapat mo. Pagka-swing mo, Diyos ko, meron talaga makikitang isa. Pero yun na nga lang, in terms of information, they know it already. Baka mag-A nga sila. MKZ will catch one. Rambo repeaking himself. Baka malay mo, nasa harapan rin yung kalaban mo, pero he's really trying to wrap around his enemies right now. Rambo with a 2K with a flick again from behind. Shady the only man remaining. The El Capitan is all alone. Pero so far, yung lurk nila finally gumana na with 10 seconds remaining to pick up the C4. Ang hirap nito, kailangan niyang mapatay lahat at kailangan niyang tumakbo. Shady to fall down and finally, nahanap na nila yung first round na meron dito. Took them 5 rounds, mga boss, para makabawi nga sila. Pero at least, the end of the day, nag-a-adjust pa rin sila kahit papano. And a win is a win, a round is a round. Nga na nakuha nila ngayon. MKZ, sobrang silent din talaga kasi hindi nga siya nakapatas kanina. Nagbabantay siya sa mga events lang. Pero right now, CRH, paano ang pacing ulit ang papakita nila? Alright. Magantay. Magantay. Yeah. Yan ang gusto nilang gawin. Pero mid, dito na naman sila mag-iingay. May maiiwang isa, which is si Rambo. Pagdating sa lurk na yan towards A, siya rin ang mag-iingay ng smokes at mga flashes possibly. Nagbabato siya ng utilities to give out noise, give out info, habang yung 4 na players naman ay unti-unting gumagapang ng mid control nila. They already smoked off some of the areas here para lang makuha kung yung spawn. Nandito na sila. And si Beck na lang ang nagulat na nakapasok na pala sila. The Akyat Bahay gang is definitely here and Pietro spots 1. Kaso he has to reposition. Masyado nang marami. 4 versus 3. Yung mga players dito ng series talagang delikado kasi sila. Isa-isa sila nawawala. Rambo nakabawi pa. Kiko will catch one already. Puti kita 1 versus 3 HDC from afar. Galing pa siyang B though. At on pa yung gamit niya. Can he get that 1v3 clutch? Pero yung mga players dito ng CRH medyo mabilis na to comparing sa mga last few rounds nga natin. Talagang it's all about how you set up all the smokes that you have. Papunta lang dun sa may spawn. Then from there, pumapasok na kayo. Pero ngayon, 30 seconds ang natitira ngayon sa ating game, sa ating round. HDC magpapalit pa ng Marel, pero feeling ko hindi na. Babawiin na lang niya. Meron pa naman siyang peso, meron pa naman siyang at malay mo, makabawi pa siya. HDZ, wala siya makita. Okay, super flash siya, pero handang-handa na
yung triangle defense na ginagawa nga dito ng CRH kasi nahuli na yung sa likod, which is si Rambo. Dalawa pa yung katapat niya sa may harapan niya. HDZ will catch one and will win that 1v3 clutch. At may oras pa para mag-defuse ng C4 dito just in the perfect time para magawa niya yon. This is exactly the rounds na kinekailangan ng UNK para mabalik yung confidence dito sa mga nakikita nating play nila. And against 3 players of CRH na napaka-disiplinado and still managed to pull that off with a pistol, that's huge. At least nakuha nga ng Knights yung isang nasa likod. Hindi, actually, good reflexes nga na pinakita nga ng Knights doon. Despite of him, talaga 1v3 na nakikita natin, buti natin talaga nakuha nga niya. HDZ with the verticality already, not gonna catch anyone right now. Utility play natin talaga yung nasa isip niya if ever magpupush yung mga kalaban niya. And kaninang nasa A, ngayon, try natin mag-B. Pero Rambo will catch Pietro off guard na baril sa likod. Grabe, nasa Rizal kumbaga, pero ito nga, at least, si Jose nakaiwas pa. Pero ito, si Shady, hindi mauhuli. Instead, he gets the headshot towards Beck. 5v3 scenario na ngayon. At napakasakit ng mga lurks dito ni Rambo ha. Parati siyang may nanguhuling nagka-cut off ng rotation. Malayo pa na talaga medyo malayo pa na mahuli din talaga ng Knights ang CRH ngayon. Pero ayun na nga, 'di ba? Matindi yung timing din na pinapakita nga dito ng CRH catching these players off guard na maugulat na lang sa meron pa ng tao doon pero Dola munti ka na nga siya dun eh. Pero buti na din talaga si HDZ nakabawi pa ng isa. Pero yun nga lang, just ito yung ginawa kanina ni HDZ na replay mid-game. Papakita natin yan, tol. Nawala na nga yung dalawang miyembro ng UNK. Sa totoo, habang yung isa nabura na din, and that's Kiko to fall down. We are now into a 5v2 without much retaliation from UNK side. Yung bridge hold na to, gumagana at gumagana para lang magkaroon ng atensyon. Papunta doon, pero habang yung iba nagtatrabaho na, towards A it is, pero MKZ, he's not gonna be able to do it. Instead, Carahouse secures the round. For that round, it's like a walk in the park. Wala silang naging problema. Pero sa totoo lang, this is gonna be a really tough fight nga sa nga ng UNK. I mean, yes, talagang pwede nating sabihin na malakas sila dun sa West. Pero pagdating naman dito, nakatapat na yung Vietnam. This is actually a different team, a different strategy, a different type of a playstyle nga na pinapakita nila comparing yung mga tropa nga natin sa West. And for Carahouse, talagang tinataas nila yung bandila ng APAC ngayon. Smoked off yung ibang mga players dito, but they still managed to check the left, the corners. Kiko on the other hand, not gonna be enough for 2. Instead, makakadalawa si Dola. It's a 3v3 scenario. C4 has been dropped. Little bit of a time to pick that up, pero yung lurk talaga, makakat pa rin ni Rambo yan with such a good hold coming in from CRH. We're still down to a 2v2. Anything's still possible, pero tignan mo, quick rotations lang. Alam, sabi nila wag ng A kasi nga hindi na open yan rather, at alam nila na meron tao diyan kasi Beck nakaisa na, pero ngayon it's just mga players kind of CRH going in on a better side already, on a much safer side, going here in B. Pero in terms naman being sa side nga ng Knights, it's just Beck all by himself. Puno pa naman yung buhay niya, may smoke and flash pa though. Can you get that clutch? Kung kanina nagawa ng mga ibang players nga na alis, mali mo makabawi pa, pero sabi ni Rambo hindi na. Alam niya na merong aakyat doon. First half, at least 7-2 ang pinapakita nga ng Carahouse Esports. Same thoughts sila pagdating sa ladder na yon. Nakaabang na. And Rambo, so far, this guy has been cutting off everyone from the team of UNK here. Kahit anong rotation sana ang gusto nilang gawin pagdating sa flanks, hindi nila mahanap si Rambo. Magaling magtago-taguan. Pero ito na, Bes, swap na tayo ng sides. Yun na nga. Para may ipapakita ng Knights dito nga sa side na to, or CRH talagang kaya na mapapigilan yung possible aggression nga ng Knights ngayon. But sa side ngayon ng CRH, kung kanina matindi ang pinakita nga ng Carahouse sa second half dun sa ating first map, what more dito ngayon sa mapa na to. Dun sa, well actually itong mapa na to, lagi lang nilalaro talaga ng Carahouse to eh. Kumbaga parang default map na rin nila to eh. Carahouse, literal na bahay nila to. Yun nga lang, mapipitas si Rambo this time. Tunnels it is. Pietro nakaabang pa din kung may lalabas pa. But the timing from Dola, baka mabigla siya na nasa harapan niya na. Dalawang nag-aabang at si HDZ ang unang contact. Isa kayo pumapasok ha.
Kahit anong mangyari doon, trap yun eh. Yun na nga eh. Dalawa yung tao doon eh. And yun yung maganda rin sa UNK. At least, yung trade of potential nila, solid din. But for Shady already, that is a nade nga na binabato nga nila on a 2v3 right now. Medyo stuck yung mga players nga ng Alliance kasi nga dalawa yung nagbabatay nga sa kanila. Pero see if ever back from afar. Mamatay ba? Pero hindi ata. Hindi ko ngayon makakakuha ng kill ngayon. Lucas Olmar remaining on a 1v5. Less than a minute left in the clock right now. Kaya pa ba ni Lucas to? Pero if ever na-clutch ito, Bessie, pingikon. They've been looking stronger pagdating sa BL side nila ngayon and much needed rounds para mabalik at least kahit papano. Dahil syempre sa stats natin, binibilang pa din yung map rounds, map wins, saka round wins nyo. Yeah. And of course, better kung mas malayo yung score nyo kesa close game actually. At least, mabawi na ngayon ang Unites slowly and surely. But for Cat House Esports, paano ba yung gagawin nilang pagbangon din ngayon? We started off as a 7-2. But for Unites, good opening for themselves na makuha nga itong first round nga ng first half nga natin for them to get that momentum up na itutuloy nila. Pero but for CRH, papayagan ba nila na ituloy yung momentum ng Unites? Mid-presence it is mula sa UNK. Tunnels ulit ang gusto nila eh. They have been successful taking this away mula kay Rambo kanina. Pero si Shady ang posible nilang makatapat if ever. Habang may isang naglo-lurk at nagpa-flank na, which is si Dola. Wala silang ka-ID na nandito pa pero mukhang makikita ata sila ni Beck. Dola versus Beck it is. Pero in terms naman dun sa distance and dun sa vision nga na nakikita, delikado ngayon si Dola kasi mas maganda yung presensya nga dito ni Beck. Pero let's see. Paunahan lang dito mga tol. Pero Beck is backing away. Nag-out siya bigla. Mayroon silang presence pa rin pagdating sa mid that could cut off rotation. C4 all the way back as well. May chance pang magpalit ng pwesto dito ang UNK kung sakali ma-stuck sila. But so far, they still have to set up the flashes para sa entry na gusto nilang gawin dito. Pero in terms of holding back, mas nag-hold back nga si Kimbom kasi he's actually super far away nga sa site na to at pwede ka siya makapitas nga ng isa. Yung nade nandiyan na. Dalawa yung na-flash nga sa site nga ng Unites. Pero let's see if ever makakapasok sila kasi si Kimbom medyo umaabante na. Tatlo yung nagbabantay sa kanila pero si Peng tignan na talaga makakakuha ng kill ngayon. Kimbom buwabawi pa with 2K already. Kiko, at least yung 2K na to, giving them that much needed opening for them to go here in A. Pero meanwhile, wala silang idea at all. Kasi HDZ nasa likod pa. Rambo all alone in a 1v2. Switching up all the guys nga nasa harapan niya. Ano ba? Pistol ba? AK ba? Pero yung bomba nasa harapan lang niya. Trying to bait out yung pag-defuse niya. Pero nasa pa yung pangalawa. Makukuha ba niya yung clutch? And yes, he will! Enough time already for him to get that clutch. Ang ganda ng read, Bes. Every counter na matataguan possibly dito ng UNK, hindi nila magawang taguan. Yung pressure instead dun sa post plant na yon, nasa side pa ng UNK dahil wala silang clear sights towards it. Nandun yung tap, initiating the push na gustong gawin sana para mapigilan yung pagde-defuse niyan dahil mabilisan lang. And instead, sila pa ang nawala dito. Nagpalit pa nga ng barrel dito si Rambo na muntik pa siya yung mahuli. Yun nga, that is a 1v that he did dito sa game na to ha. Well, sobrang sayang nga kasi nahuli nga si HDZ nahuli si Dola ni HDZ pero sobrang sayang ngayon. Pero let's see if ever makakawala si Dola pero feeling ko hindi na kasi nga napatay siya ni Beck. Pero Kiko will catch one already. Yung El Capitan wala na. Pushing themselves to do a 2 versus 4. Beck is super low. Lucas and Kimbo man natira. Can they do the impossible? Sama na lang daw sila. Body system na lang. Para at least may trades towards B site though. Pasok na to para sa side ng UNK. Nakaabang na rin sila kung sino posibleng lumabas mula tunnel, mula sa connector, sa lahat ng angulo. At si Lucas ang unang mapipitas. Now down to a 4v1 scenario. Kimbom, he has to clutch if they want to win this round. One man down. Dalawa pa ang nag-aabang. And that's HDZ to finally finish things off. 8-3 ang score natin ngayon, Bes.
Mababa pang rounds ang kailangan habulin, pero Yeah. mukhang may malaking possibility pa. 4 straight clouds lang ang kailangan dito ng Knights in order for them to get that 8-8 nga dito sa game na to. Pero anything is possible actually, na malay mo makabaya pa ang Knights. But for CRH, at least they're really ready on what's gonna happen, what may happen. As they don't know, wala silang idea at all. MKZ is just there at the corner, pero tamang 1-2-1-3 lang pinapakita nila when actually that's 2-1-3 already. But Beck will fall down. HDZ, low in HP, make that a 3v3. Kimbomi pa, pero yung bomba na drop pa nila. Pietro wala silang idea na nasa likod na padala nila. Pero Lucas ngayon muna mawawala. And now Kimbom on a 1v3. Can he make it? They are everywhere. Kahit saan dumaan ang players ng CRH dito, parang laging may tao mula sa UNK. Ngayon na 3v1 na ang scenario. Kung kanina nagawa nilang maklatch, this time, magagawa ba ni Kimbom yung kaninang nangyari? Kailangan niya munang hanapin, syempre, yung una sa mga kills na yan. At si Kiko, alam niya na yung posisyon. Oh no. Ito na yung triangle defense nga na ginagawa nga ng Knights. Pero tamang nade lang muna. Tumama dun sa isa. Pero HDZ dun sa likod with a swing and a pistol kill that he did. Knights, pupuso na 2 rounds in a row. And for the side ngayon na CRH, medyo kinakabahan sila. Kasi yung momentum na switch na papunta sa kalaban nila. Pero malay mo, dito sa round na to, talagang 2-1-2 split na ginagawa nga dito ng CRH. At least pretty default play that they're doing right now. Daming utility play. Ang bilis ng take ata ng UNK dito. May mga flash pagdating sa taas, pero madadaanan ba nila si Lucas? And ngayon na nawala na siya. It's a 2-2 trade na napapanood natin. Pietro with such a low HP managed to pull off 3. Flashed off man siya ngayon, pero this is still no plan para sa side ng UNK at low HP na rin sila. Mawawala din ang pangalawa at ang pangatlo. Isama mo na sa hukay as Dola secures the round. That is a really good flash na ginawa dito ng CRH na naman yung dalawang players nga dito ng Knights na hindi nila alam kung paano ba nila sasagutin yun. Wala sila nakikita dito kahit isa at nagulat na lang sila. Tapos na yung round kasi pinatay na sila ng mga players ka ng CRH sa game na yun. Pero dito sa round na to, in terms of utility play, medyo nagpupush namin ata talaga yung CRH. In terms of utility play, man, matindi yung ng Knights din ha. Pero nagpe-prevent pa rin talaga ng CRH yung aggression na ginagawa nga dito ng Knights. I do feel like yung mga slow plays ng UNK kanina mas nag-workout para sa kanila. Agad-agad din nagro-rotate din itong CRH. So at least nagkakaroon sila ng chance para ma-cut off yun. Not this time. Pietro, little bit damage pagdating sa nade na yan. C4 still dropped. Naghahanap pa rin sila ng butas na pwedeng pasukan sa karayom na to. Ito narinig na natin yung orchestra, bes. Last round para sa CRH. Oo, last round para sa CRH. Ito na ata pagbangon ng api na pinapakita nga dito ng CRH. Kahit natalo sila kahapon, is talaga babawi sila ngayon. Pero yun nga, Beck, wala na. At yung ibang players dito ng Knights, medyo they're really struggling to get that one win nga pagdating nga dito. Once again, ito yung mapa na pinili ng Knights, pero medyo dinudurog ata sila nung kalaban nila. Pero yung mga players nga ng Knights dito, they're actually creeping their way. Papasok nga dito ng B, pero makikita muna nila is si Dola with a swing already. Nakakita ng isa, nakapatay ng dalawa. The push managed to pull off the 2 important kills that they're looking for. Ngayon na dalawa na lang din ang natitira for UNK. And with the C4 drop alongside majority of the players na namatay, makikita at mababantayan ni Dola to. Kailangan nila makahanap ng posisyon with 40 seconds remaining. AWM sa kamay ni HDZ. Marami silang kailangan patayin dito, Bessie. Pero ang importante, mapatay nila yung nasa mid na si Dola pa nga. Dola with the 3K. Pero yun nga lang, Lucas ending their lives with a win again. Ladies and gentlemen, 2-0 clean sweep, and Karaos Esports will defeat ang Knights. Still showing they're the powerhouse team here of Vietnam. Ang lakas nila during the first half. Going into the second half, nakabawi yung UNK doon sa BL side nila. But nonetheless, nakaipon sila ng maraming puntos doon sa first half to the point